pangako ko, panalo to. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Malaya ang ating bansa, sa hirap ay may pag-asa. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Buksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay. Kabayan ko, mga kuto, aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Buksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay. Kabayan ko, pangako to, aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. The views and opinions expressed in this show are those of the hosts or guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Lingkod Bayanihan. Any content provided by our bloggers or authors are of their opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual or anyone or anything. Mga kaibigan, magandang umaga pong muli. Welcome sa ating programa. Ito po ang Lingkod Bayanihan. Hatid sa inyo ng Philippine Medical Association, Clean Air Philippines Movement, TESDA, LEADCAP, at iba pa nating mga partners. Muli, inaanyahan namin kayo sa programang ito. At ngayong araw nito, mag-uukol po tayo ng parangal kay yumaong Pangulong Noynoy Aquino, ika-15 presidente ng Republika ng Pilipinas. Namaya pa siya nitong nakalipas na linggo, inilibing nung pong Sabado with full military honors na nauukol sa isang dating presidente. Marami sa atin ang humanga sa dignidad na ipinakita ng Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang pamumuno. Kampanya laban sa korupsyon. Ilang sinabi niyang bawal ang wangwang. Isa sa mga statements niya sa kanyang inaugural address na nanatili sa ilalim ng kanyang administrasyon. Mabuti naman, tuloy-tuloy po yung ganong klase ng pagdidisiplina sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Ngayong araw na ito, makakapanayan po natin ang isa sa mga malapit kay dating Pangulong Noynoy Aquino, actually malapit sa buong pamilya Aquino. Siya po ay naglingkod bilang Chief ng Presidential Security Group sa panahon ng dating Pangulong Cory Aquino. At nung umupo si Pangulong Noynoy, Benigno Simeon Aquino III, ay siya po ang hinirang bilang kalihim ng Department of National Defense. Mahaba na pong serbisyo sa military at civilian position sa ating pamalaan. Siya po ngayon ay retirado na, pero sabi nga ay hindi pa tired, hindi pa pagod. Kaya makakausap po natin siya para tingnan ang ilan sa mga personal na detalye ng kanyang relationship kay dating Pangulong Noynoy Aquino at sa buong pamilya Aquino.
Ang aking pong tinutukoy, ang panauhin natin ngayon, dating Defense Secretary Voltaire Gasmin. Panoorin po natin. At ngayon lakay, kasama na natin si Dr. Mike Aragon, ang ating executive producer ng Lingkod Bayanihan at siyempre chairman ng Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated. Doc Mike, good morning. Doc Mike, welcome back. Namiss ka namin. Good morning, Lakay. Good morning, Yes. Andy. It's a very beautiful morning, although medyo malungkot tayo kasi yung isang magiting na former president ng Pilipinas nagpaalam sa atin a few days ago. So it's a beautiful morning and kaya tayo this morning gagawa tayo sa programa natin ng isang sort of a mini tribute, no, at saka pag-usapan natin yung the other side of the President Benigno S. Aquino III, no. And because of this, we have invited isang personality na talagang hindi mo na kailangang ipakilala. This person is well known, no, and ito decorated military soldier ito, maraming serbisyo sa bansang Pilipinas, napakagiting na he's an officer and a gentleman, at saka isa sa mga kaibigan ng former President Benigno S. Aquino III, no, si Pinoy, no, and naging kasama niya sa matagal na panahon, no. So let me just introduce to you. Kasi kung babasahin ko yung resume nitong tao na to, napakaraming mga qualifications. So let me introduce to you a very good friend, a friend of the former president, no other than the former Defense Secretary ng Pilipinas, Secretary Voltaire Gasmin. Secretary Volt, are you there? Welcome to our show. Yes, Brad Mike, thank you very much for the invitation. Andy and Lakay. Hi, yes sir. Morning, General. Secretary Volt, siyempre na you were there last Saturday during the last tribute to our former president, and siyempre nakakalungkot. But ang gusto po natin gawin to this morning is we would like to immortalize the memory of a president na talagang nagserbisyo sa bayan, no, and did a lot of sacrifices for our people and for our country. And during these times, no, those times na nandyan si President Pinoy serving the country, nandoon ka sa tabi niya. Secretary Volt, pwede mo ba ikwento ito sa amin, yung mga panahon na yon, paano kayo nagiging magkakilala at saka naging kaibigan ni Pinoy? Thank you, Brad Mike. Nakilala ko si President Noy noong 1986. Although before that, malapit yung pamilya ni President Aquino sa tatay ko. Kaya kinuha ng tatay ko si the late Senator Aquino, Ninoy, na maging ninong ko sa kasal nung ako'y kinasal noong 1969. Kaya nung makita ko si Noynoy, President Noynoy, nung nakakulong na si President Senator Ninoy Aquino, at nagkita uli kami noong 1986. Kaya ang tawagan namin utol. Kinakapatid nga, gawa ng ninong ko sa kasal yung kanyang father. So doon nagumpisa ang samahan namin noong 1986 when I was PSD commander. Batang-bata pa siya noon. At hindi lang yung nanay ang
pinoprotektahan ko, kundi yung buong pamilya. Yes, Secretary Volt, napakatagal na panahon pala itong samahan ninyo. Sa matter of fact, parang pamilya na nga yung lumalabas niyan because sa tatay, sa nanay, and now kayong para mag-utol, no? And alam mo, siguro sa mga listeners and viewers natin, konti lang siguro nakakaalam na ito si Secretary Volt when he was the Presidential Security Group commander, the head, no? He was very vital into saving the life of the former President si Pinoy because in 1989 during the coup d'etat, yun yung pinakamatinding coup d'etat against the mother of Pinoy, former President Cory Aquino, no? Na talagang nailagay po sa panganib at that time, no? I think kung hindi ako nagkakamali, Secretary Volt, it was early dawn during that time na nagkaroon ng parang insidente. Anyway, Secretary Volt, pwede mo ba ikwento sa amin itong insidente wherein nagkaroon ng problema na na-threaten yung life ni former President Pinoy? Hindi pa siya presidente at that time. He is anak ni Cory Aquino, and the president at that time was Cory Aquino, and there was this coup d'etat, the major coup d'etat in 89. Check. Let me correct you, Brad Mike, sa dates. Yes. August of 1987, yung pinaka-grabe doon na ambush si Noynoy, President Okay. Aquino. Thank you, Brad. Thank you for On his way home to Malacanang, nasa lubong niya yung convoy ng checkpoint ng mga coup plotters. Doon sila inambush, namatay yung tatlo yata ang kasama niya at saka seriously injured yung kanyang driver at saka siya may tama rin sa leg na hanggang ngayon naka-embed pa rin yung bala dahil pagka inoperahan daw ay lalong baka delikado dahil sensitive yung portion o yung location ng bala. Yes, so itong bagay na ito sa tingin ko is a major part of the memories of the former president because without you there, siguro iba ang naging destiny ng bansang Pilipinas. Of course, because of the fact that Pinoy became the president of the country. And kung anong nangyari at that time, medyo iiba yung pihit ng history natin. And we're very happy, Secretary Volt, that you're here. Nagkikwento ka ng mga buhay ni former President Noy, and I think after that incident, siguro one of those reason bakit si President Noy nagiging mahilig na nagiging hobby niya itong target shooting, pistol shooting. I believe that the former president is a very talagang magaling sa practical shooting, no? Tama ba ako, Secretary Volt? Magaling, napakagaling bumaril ni President Noynoy. At marami siyang tinatalo kahit yung mga security namin tinatalo niya sa tournaments. Yes, definitely. Oh. Yun, yung mga bagay na ito, mga konti lang siguro, mga close friends lang ng former president yung nakakaalam ng mga ganito. Pero Secretary Volt, since matagal mo nakilala si former President Pinoy, can I ask you this thing, no? As a person, as a friend, no? How is the former president, no? Kasi kayo matagal na kayo magkasama. How can you describe him as a friend? Si President Noy ay isang taong napaka-decenteng, napaka-simple at down to earth. Nakikihalo siya sa mga sundalo nung kami nasa PSG at he wants to be treated as one of the boys. As a matter of fact, pagka may socials, pinakakanta namin si President Noy. And who obliges, kumakanta rin siya. Ang hilig niyang kantahin yung Estudyante Blues. Napakasaya siguro, no? You are a member of the official family of the president, being the defense secretary, no? Pero sabi ko nga, on the side naman siguro hindi naman official palagi yung interaction niyo kay Presidente Pinoy, no? Kaya itong mga sinasabi mong kantahan, mahilig pala si Presidente kumanta, at saka
napaka common pala ng mga habits niya, like an ordinary person. Katulad niyan, estudyante blues yung gusto niyang kantahin, and so many other things. What are other things, Secretary, ang napansin mo kay Pinoy na gusto niyang after office hours, no? Ang gusto niyang ginagawa basically, no? Mahilig siya sa music. As a matter of fact, yung bahay niya sa Times, yung kwarto niya punong-puno ng mga CD at saka yung mga tape at saka yung sound system niya, first class ang sound system niya. Pati yung bahay niya sa Hacienda Luisita, nakaayos yung mga sound system. Na nung presidente siya, doon sa opisina niya mismo, linagyan niya ng 2 speaker yung kanyang opisina at nakikinig sa radyo, sa music pag nag-iisa. Napakahilig niyan, napaka-meticuloso sa sound. Yes. Mukhang si President Pinoy at saka ako may commonalities kami sa music, no? Kasi I understand that the former President Noynoy Aquino mahilig rin po, Secretary, sa jazz music. Ako, I'm a jazzer myself, no? So, alam mo, ang musika, Secretary, minsan talagang one of the most effective means na mag-distress po tayo, no? Ako, I find that very soothing, no? Pag after work, I usually go to my favorite watering hole, no? And listen to music with a cup of coffee ba? A cup of coffee ba, Andy, o Lakay? Magkasama kami nitong ni Lakay sa... Depende kung anong type mong isama sa music. So in other words, Secretary Volt, si Pinoy, although he's president, and siyempre, tingnan mo, he's part of the clan that is part of the history of the country. Tatay niya, former senator. Nanay niya, nagiging mitsa ng EDSA Revolution, and siya naging presidente. But all these things, he's still a normal person, basically. Tao siya, magaling na kaibigan, and tayo po bilang kaibigan niya and part of the cabinet niya can testify na talagang si Pinoy is a go-okay guy. No? He's a regular guy. Okay pala yan. Pagkatapos siya maging presidente, talagang magaling na maging barkada. Oh. Tama ba, Sek? Yung taong yun, ayaw na ayaw yung nakakaabala sa iba. Kaya nga ayaw niya ng wangwang eh. Yeah, tama, Andy, no? Because I think nang umupo siya, that is one of the major, Lakay, no? That was one of the major na parang advocacy na sinabi ni Presidente Noynoy na kasi at that time talagang kahit sino lang pwedeng bumili ng wangwang, and sa traffic po talagang nagkakaroon ng chaos sa especially in Metro Manila at that time. But I remembered when the former President Pinoy said these things na bawal na yung wangwang, gano'n, no? Yung susunod na araw niyan biglang tumahimik yung Metro Manila at saka dahan-dahan na ayos yung traffic natin. Secretary, talagang we're really pleased na nandito ka kasi makabigay ka ng insight sa mga listener natin, sa mga viewers natin about the private life of President Noy, no? Sek, ano pang, siyempre si Presidente during that time na taga-Tarlac kasi yan taga-Tarlac. So siyempre once in a while he goes to Hacienda Luisita para magbisita doon. I think is there may ano ba doon, may practical shooting or may gun range, firing range ba doon sa Hacienda Luisita? Merong range doon, may firing range doon na nandun sa Luisita, kaya pag nandoon siya, doon siya pumupunta at saka doon sa kanyang kwarto. Yung kwarto naman niya, punong-puno nga na si CD at saka DVD. Mahilig din sa film siya ng mga documentary. At saka yung mga libro, napakaraming libro niyan. Napakahilig magbasa. Yun. Sek, pinapakita natin dito si former President Noynoy na nagsushooting dito. Ano ba, Sek, yung pinaka-favorite na pistol ni Presidente? Ano bang personal niya na na handgun na talagang dala-dala niya? Maraming handgun yan. 45 caliber ba siya? Mahilig siya doon sa 45 sa ano? 45 9mm, meron din siyang ginagamit. Kahit ano ibigay mo sa kanya, magaling. So, ambidextrous siya. Pwede right hand, pwede left hand, pwede siyang bumaril ng ganon?
Oo, dahil kasama sa competition yung weak hand at saka strong hand. Yes, opo, opo, opo. So talagang, alam mo, si Pinoy talaga, sabi ko nga, Sek, na napakatahimik na tao. And siguro, true, yun, tingnan mo, Sek, nag-ano pa siya eh. Ano ba yun? Oo, oo, oo. Yan, so si Presidente talaga, mahilig talaga sa mga sports na ganito. And siguro, ang nakikita natin, Sek, no, yung mga, since hindi naman siya ganun ka daldal, no? Hindi naman siya ganun ka extrovert, so to speak, no? Makikita na lang natin siguro yung personality ng taong ito through his action. And ngayon, if we look at his presidency, ang nakikita ko, Sec, at this point in time, kasi kami, advokasya kasi namin itong West Philippine Sea, no? We really believe that the West Philippine Sea is talagang part of it, no? And most especially yung major part of it, no? Based on the arbitral ruling, no? Talagang atin yan. And I think the president, the former president, will go down to the history as the president who really fought against this injustice na ginawa sa bayan natin ito sa West Philippine Sea. Sec, I know that at the time, you were the defense secretary of the president at the time. Ano kaya, Sec, ang masasabi mo sa amin during that time na pinag-aawayan itong West Philippine Sea? Can you give us a little tip of what happened there? Yung mga inside story ba? Well, pinaglaban niya talaga yung ating karapatan, yung ating sovereignty. At kaya nga dinala niya sa Hague, sa arbitral court, yung kaso against a very powerful nation. At hindi siya natakot, hindi siya kumurap man lang. Basta nung kinakailangan pinaglaban niya. Kaya sinasabi nga niya, hindi might is right, kundi right is might. Tama po. Correct. Sek, ganito, mapunta naman na tayo after the presidency of Pinoy, no? From Malacanang, di umuwi na yan, hindi na siya presidente, may bagong presidente na tayo. Nang umuwi si President Pinoy, saan po siya umuwi? Umuwi ba siya sa Tarlac o umuwi siya dito sa Metro Manila? Saan siya tumira na talaga, Sek? Sa Metro Manila siya nakatira sa Times Street. Doon siya tumitigil. Tapos paminsan-minsan nagpupunta ng Tarlac para dumalaw doon sa hacienda. So ang buhay niya talaga, talagang nag-revert back siya sa normal na citizen Pinoy na lang, no, after the presidency. And siguro from Manila to Tarlac, nagta-travel siya. Ganon pa rin yung mga gusto niyang hilig, music, practical shooting, and siguro enjoying life na with family siguro. Sek, katulad mo right now, you're now retired but still not tired, of course, Brad. It's already family bonding time siguro. Sek. Parang ganon ba din si President Pinoy nang retire na? Si President Pinoy ay masyadong private na tao yan eh. Kaya mag-isa lang yan nakatira sa bahay niya. Kasama lang niya yung staff niya, yung security, yung mga katulong at saka yung pumapasok na mga staff niya sa opisina. Meron siyang maliit na opisina dun sa bahay niya na pinagtatrabuhan ng mga staff ni Pinoy. Oh, yes. At saka parang pinakita nga yung during the interview sa mga staff niya, couple of days ago, in-interview yung mga staff niya pa. Yun rin yung sabi that the former president was really a private person. Talagang he more or less stays, no, sa bahay, and unless na syempre during his last days kailangan niya na magkaroon ng medical consultation, dialysis, and all these things. No? So parang ganun yung sinasabi ng mga staff niya. Anyway, Sec, from Pinoy, kamustahin naman kita kasi hindi lang si Pinoy ang naging retired, no? Ikaw, sabi ko nga, nag-retire ka na but you're still not tired, of course, no? And you're still active sa mga pagtutulong sa bayan natin, sa mga kababayan natin under our common organizations, no? Kamusta ka na, Sec? How are you, Sec? Ito, nakakulong. Dahil super senior over 65. Opo. Nababagot na yung asawa ko dahil araw-araw niya ako nakikita. Pero
Natutuwa nga kami, Doc Mike, Secretary Gasmin. Good morning, si Andy Vital po. Natutuwa kami na si Secretary Gasmin ay nakakausap natin sa pamamagitan ng Zoom. That means, dati tututukan ka ng mikropono para ka ma-interview, kaya tatawagan ka sa telepono. Pero ngayon, we're speaking on Zoom. That means, nag-adapt po kayo sa ganitong klase ng sistema ng communication na hindi tayo Level kailangan up na. harap-harap. Level up na. You have upgraded, Secretary. Congratulations for doing that. Ayan ang new normal eh. Oo. Tama, Sec. Ako'y magtatanong din, Dr. Mike, Pwede, kasi Ate, bakit? having been a close friend ni former President Noynoy Aquino, ang tanong ko ay medyo personal, Secretary. Hindi ba siya nagtanong sa inyo kung doon sa kanyang mga nagiging girlfriend, sabi sa balita, kung sino doon ang kanyang pipiliin? Ang tanong bakit sa tingin ninyo hindi siya nag-asawa? Nag-confide po ba siya, Secretary, sa inyo? Hindi siya nag-confide, pero yung mga girlfriend pinapakita niya sa amin pagka may okasyon. At hindi naman siya nagtatanong kung pwede na. Basta alam mo na kung anong sasabihin mo. Kung gusto mo ba o ayaw mo. Okay naman sa kanya yun eh. Ngayon, kaya hindi nag-asawa. Napakadami niyang problema bilang Pangulo. Hindi niya mabigyan ng priority yung love life niya. Kaya nga sabi niya, yung kanyang love life nung tinanong siya, nung presidente na siya, parang Coca-Cola. Oo. Regular, zero. Zero. Coke zero. Coke zero. Yeah, Andy, go ahead. Parang hindi ako makapaniwala na zero yung kanyang life, Secretary. Itutuloy po natin ang ating panayam kay Secretary Volter Gasmin. Samantala, pakinggan muna natin at panoorin ang JCA, Jazz Clean Air Band, ang official band ng Clean Air Philippines Movement, sa isa ring awiting paghandog ng parangal kay Pangulong Noynoy Aquino.
Pero isa pa po, siyempre sa kanyang termino na 6 years, mahaba din ang termino na presidente sa atin, kahit pa paano, did he ever express to you, Secretary, kung ano mga frustrations, yung halimbawa, after his term, ano yung mga hindi niya nagawa na gusto niyang gawin nung siya ay presidente, Secretary? Unang-una sa departamento ko, hindi niya maibigay lahat yung hinihingi ng departamento ko dahil kulang sa budget at saka may priority. Although nabigyan ako ng magandang budget to start off the modernization program ng Armed Forces. Pero paghati-hatian na lang namin ng mga ibang department na under his priority list, gaya ng education, health, at iba pang departments. Oo. Pero in fairness, talagang sa kanyang administrasyon, maraming nagawa para dun sa modernization ng armed forces, Secretary Gasmin? Doon nag-umpisa ang talagang modernization at nabigyan tayo ng tamang pondo to start up the modernization program. Oo. Tsaka at least nagkaroon ng kumbaga encouragement ang marami pang kabataan na pumasok sa pagsusundalo because they were seeing a more modern armed forces under your term as Secretary of Defense and his term as Commander-in-Chief, Secretary? Oo. Kaya nga yung aking apo pumasok sa Air Force dahil nakita niya marami ng eroplano. Dati ilan? Dalawang C-130. Safe ng eroplano natin, Sec, di ba? Safe na kasi modernized na yung mga eroplano natin, di ba, Andy? Opo. Secretary, di ba yung mga modernization program na yan, ang tinarget ninyo ay talagang mas bago kaysa yung mga handouts galing sa Amerika? Tell us about those modernization steps na ginawa po ninyo, Secretary Gasmin. Maraming nagawa yung budget na binigay ni Presidente at yun ang nag-umpisa ng ating modernization. So we started off with a program which we call the Defense System of Management para may prioritize yung mga ipoprocure o bibilhin ng mga gamit para sa armed forces. Although hindi lahat natupad, at least nagkaroon ng umpisa. Hindi ba sabi the trip to 8,000 steps starts with the first step? Oh, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Tama po yun, yung kinukwento niya because kahit paano ngayong kasalukuyang panahon, President Duterte has a more or less a modern armed forces at marami ng mga sundalo na naiingganyong pumasok sa pagsusundalo because of the efforts you and President Noynoy started, Secretary. Tama po ba? Tama yun, tama yun. Nakay? Yes. No, Mike. Well, welcome to our program, Sec Bolts. Thank you very much, Lakay. Yes. Gusto ko lang sabihin sa inyo na I was member of the Malacanang Press Corps na panahon ni Tita Cory. And you are our PSG chief. At ako nagpasalamat kasi lahat ng biyahe ni former President Cory Aquino nakasama ako. Except Brunei. Nung nagpatuloy yung anak ng hari. Yun lang hindi ko nakasama. Well, anyway, Sec Bolts, ano naman ang gustong-gustong ikwento ni President Noy na mga achievements niya sa pagiging presidente ng Pilipinas pagka siya natatanong, Sec Bolts? Ano, pakiulit. Ano yung gusto niya ikwento? Mga achievements so far sa kanyang administrasyon, Sec Bolts? Well, marami rin siyang nagawa na sinasabi nga niya nagkaroon ng decency and yung leadership niya simpleng-simple. Hindi magarbo at talagang pinaninindigan niya ang boss niya, yung taong bayan. Well, ito medyo personal na konti. Kasi si Pangulong Duterte, yung kanyang favorite na watering hole sa Davao, yung kanyang after dark na video okay. Si Pangulong Noynoy ba meron siyang favorite na watering hole pagkatapos ng trabaho sa maghapon, halimbawa? Pagkatapos ng trabaho, doon pa rin doon sa pangarap, trabaho pa rin yung nangyayari doon. Kaya kaming mga cabinet secretaries, pagka budget hearing, hindi kami kinakabahan dun sa Senado, sa Kongreso, sa budget hearing. Natatakot kami pag ang nagtatanong si Presidente dahil napakabusisi, napakadetalyado at saka yung kanyang memory bank talagang napakapunong-puno. Parang photographic memory, pati yung mga decimal point, alam niya. Gaya namin sa defense, mag-present kami ng project, kunyari procurement ng baril o itatanong niya yung mga detalye niyan. Kaya kung hindi ka masyadong nag-aral, madidisapprove yung project mo. Pardon me for being makulit. Yung particular na lugar, wala ba special place na kung saan nag-iaya siya kung minsan sa mga
miyembro ng gabinete kagaya ninyo para magkantahan o magkantuhan, mag-inuman ng konti? Hindi umiinom si Presidente, ang iniinom lang niya Coke. Coke Zero ba, Brad? Coke Zero? Sek? Coca-Cola at sigarilyo, yun ang kanyang Yes. Okay. Ngayon yung sa music, meron namang combo yung PSG nung araw. Kaya doon na lang siya sa PSG combo, hindi na lumalabas. Ayun. Pero, Sek, Brad Volt, no? Alam mo si Pinoy, although he's a smoker, no? Alam mo, the former president, supported the anti-smoking campaign of the Philippine Medical Association, no? During his time, I was the media affairs of the PMA at the time, and marami kami mga campaign against smoking. As a matter of fact, itong sin taxes, no, na ginawa natin na part of the campaign, no, na pag ang mga taxes na kinukuha from cigarettes and from liquor, no, ibibigay sa tinatawag natin na healthcare, no, itong tinatawag natin na universal healthcare, ano. Si Presidente Pinoy supported all the way yung mga hakbang ng mga health sector, no, even though he is a smoker himself, no, talagang sumuporta. Siguro yun yung isang trivia na hindi masyadong nababanggit about the former president, no. Anyway, Sec Volt, no, ito naman yung mga pinag-uusapan natin is we're doing this because tribute nga natin sa former president, and the former president has really done a lot of things for the country, no. Binanggit ko nga ang para sa akin personal, no, sa kasi yung advocacy namin na sa West Philippine Sea, he has really done something to really fight for the right of the country doon, no. Although masalimuot itong issue nito sa West Philippine Sea, but you know, on record, nanalo tayo. And because nanalo tayo, you know, we can continue the fight, no, para maayos natin ito. Going back, Sec, sa discussion natin about yourself, no? Kasi ako, interesado ako, Brad, na gusto ko malang maraman after your retirement, kung ano na mga ginagawa mo dyan, Brad, even though senior citizen at saka super lockdown ka dyan, ano bang mga movies, ano bang mga ginagawa mo diyan, Brad? Naubos ko na yata lahat ng pelikula sa Netflix. At saka IMBC with Masonry. Yes, Brad. Masonry? Yeah, magandang brotherhood. Yan, and serbisyo publiko rin, hindi lang para sa bansang Pilipinas, but sa buong mundo, no, basically. And aside from that, Brad, nakakalabas ka rin siguro paminsan-minsan, Brad, di ba? Where do you usually go, Brad, pag medyo nakalabas ka, Brad? Pumupunta ako sa driving range para makapag-exercise. Yes! At, baka makalimutan ko yung swing ko. Talaga, Brad, yan yung buhay ng isang retired. But hindi pwedeng ang isang retired, tired na eh. So siguro, Brad, I know na very soon because of the vaccine, dumadating na yung vaccination natin, magiging new normal na tayo, and as a matter of fact, dahan-dahan na nga tayo pinapayagan na lumabas so that our economy will be revived again, no? And life should go on, no, after this pandemic. And because of that, inaasahan ko din, Brad, na mababalikan natin yung mga common advocacy natin sa bayan. You're very active with public service, even your private life. Mahal mo pa rin yung bayan, no? And I know that patriot ka kasi, Brad, eh. You are a patriot and a nationalist, and you love this country. And like all our mga kasamahan, no? So siguro, Brad, we are looking forward na after this pandemic, ituloy natin yung mga magagandang bagay na ginagawa natin para sa bayan, Brad. Okay ako dyan. Okay ako anytime. Thank you, Brad. Para sa bayan. Yan. Thank you, Brad. Andy, do you still have some questions? Secretary, Secretary, ano lang, maitanong ko lang para mensahe ninyo dun sa mga junior officers ninyo na nasa serbisyo pa ngayon, at lalo na sa mga generally the young population of the Philippines na kuminsan tumitingin kung sa ano ba magiging karera nila sa kinabukasan,
Kayo, dumaan po kayo sa mahabang serbisyo sa Armed Forces mula sa pagiging kadete ng PMA hanggang kayo ay magretiro bilang Commanding General ng Philippine Army. Pagkatapos doon, naglingkod pa kayo as a Civilian Department of Defense Secretary. So, you've been with the defense establishment for mahigit sa halos mahigit kalahati sa buhay ninyo, Secretary Gasmin. Ano ho bang mensahe pwede niyong iparating dito sa mga kabataan na nagtatanong kung ano ang gagawin nila in the future? Sa ating mga kabataan, mahalin natin ang bayan, una sa lahat, at sundin natin lahat ng mga kinakailangan sundin para ikabubuti ng karamihan. At sa mga nasa military naman, you should always follow the chain of command. Mahalin talaga ang bayan. Bayan above self. Opo, at doon naman sa mga senior citizen, paano naman ninyo ma-advise na sila ay mamuhay during the senior citizenship? Ano bang sikreto ninyo at hanggang ngayon healthy pa kayo, Secretary Gasmin? Wag isipin retired ka na. Ang isipin mo ay active ka pa hanggang kaya mo. Wag yung patulog-tulog at saka pa kuya-kuya-kuy lang sa rocking chair. Mag-exercise ka, magbasa ka at wag malulungkot. Isipin mo na masaya ang mundo. Kung merong Netflix, manood ka ng Netflix. Ano? Natutuwa ako, manonood ka ng Netflix, inuubos mo na pala yung Netflix, Secretary. Lakay. Yeah. You have any questions? Maliban sa golf, Sec Volz, anong pwede nyo may payo na kung pwedeng exercise ng mga senior? Maliban sa golf. Maglakad. Ha? Maglakad. Oh. Oh, that's a very good. Exercise na magandang exercise yung lakad at saka pakikipagkwentuhan sa kapwa mo senior at saka lalo na yung pinaka-senior si Mrs. Ang inyong Commander-in-Chief. Commander-in-Chief. Kamusta BP ninyo, Sec Boss? Kamusta BP ninyo? Blood pressure? 120/80. Aba, Talaga. kinata. Pang sundalo na blood pressure yan na. Okay. Sec Boss, thank you. At keep safe. Ingat po tayo lahat. Thank Salamat. you very much. Thank you very much, Lakay. Maraming salamat, Secretary Gasmin. And Doc Mike siguro sa mga ganitong pagkakataon, alam nyo, si Secretary Gasmin, magandang kakwentuhan ito kahit araw-araw eh. Magkaroon lang tayo ng oras para sa mga senior citizen at dun po sa mga naghahanap ng inspirasyon mula sa naglingkod ng mahabang panahon sa gobyerno bilang sundalo, bilang Civilian Defense Secretary. Sana baka magkaroon ng programa si Secretary Gasmin. Dr. Mike, pwede ba? Oo, maganda yan na Sec Volt. No? Siguro planuhin natin, pag-usapan natin na baka idagdag natin sa Netflix na mga habit o yung broadcasting. Magpo-broadcast tayo, Sec, kasi right now, tayo dito sa isang organisasyon natin, yung Kapisanan ng Social Media Broadcaster ng Pilipinas, meron tayong programa na ang mga social media practitioners i-educate natin para magiging social media broadcaster sila. Kasi alam mo naman na ang problema ng social media ngayon, fake news. So our take on that is to educate those na gustong matuto, tapos i-train natin sila, bibigyan natin silang diploma. We have this course na how to become a social media broadcaster in 7 days using your cell phone. So sa pamamagitan ng isang cellphone, magiging broadcaster na sila. Bibigyan natin sila ng certificate. As a matter of fact, ang first batch nga natin, nakagraduate na and nagbo-broadcast na sila ngayon on radio dito. No? And soon they will be broadcasting on TV and they will, if they choose to write on newspaper, bibigyan natin sila ng pagkakataon. Now, itong mga advokasya natin sa Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas or KSMBPI, ginagawa natin ito para sa bayan. Libre po ito, Sec, no? And we would like to encourage people, especially in the social media platform, to join us, be educated, no? Para kasi, Sec, alam mo naman that the fourth estate is what we call the media. So usually, pag ang mga taong bayan hindi makakakuha ng mga solusyon sa problema nila sa usual estate, they go to the fourth estate, which is the media. Doon sila nagrereklamo. Ngayon, if we will be able to influence social media practitioners, no, sila ang gagawin natin fiscalizer. Sa ngayon na Sec Volt, we only have 100 graduates, no? Baka next week magiging 1,000 yan. Baka a few months from now, a year from now, magiging 1 million yung graduates natin na certified na marunong mag-broadcast. Imagine,
if these graduates of ours who are members of the Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas magbo-broadcast araw-araw SecVault, no, in social media, magiging viral, magiging trending yan. Now, they can be a very powerful factor for the improvement ng mga problema ng bayan. Magiging fiscalizer sila. So, yun yung sinasabi ni Andy. I-recruit na kita, Brad, para mag-broadcast na tayo on social media on things about nationalism, patriotism, and everything about love of country. Pag-usapan natin ba yan? Pag over a cup of coffee, pag medyo nawala ka na sa lockdown mo dyan as a senior citizen sa bahay mo, Brad. Maraming salamat talaga, Brad. Brad Volt, mabuhay ka, Brad Volt. Thank you very much. Thank you very much, Brad Mike, at saka Andy at Lakay. Thank you, sir. Thank you. Ito, at saka sa pag-imbita ninyo sa akin. Maganda yung idea na si Secretary Gasmin at iba pang mga katulad niyang naglingkod ng mahaba sa gobyerno. Paminsan-minsan nakakausap natin dito sa programa, di ba, Doc Mike? Correct. And siguro ituloy natin to, yung mga former secretary, cabinet secretary. Ang gusto ko nga, interviewin yung mga former presidents and mga Yes. former senators natin. Basta pwede pa, di ba, Doc Oo. Mike? Kaya Hindi pag-usapan natin yung bayan. Hindi naman sila kailangan pumunta ng studio. They can stay in their room sa kwarto. Basta may online platform, pwede tayong magkwentuhan. Correct. Ito yung tinatawag na advantages of the technology, no? So game changer nga itong internet, no? And that's the reason why that we would really want to be actively present in the internet platform, and we will be there actually, Andy, through the Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, no? And we would like to be a part of nation building through the fourth estate, no? Ang fourth estate ngayon hindi lang conventional media, hindi lang yung TV, radio, and print, no? We now have the social media na napaka-powerful, no? And actually, lahat ng conventional media are trying to go to the social media platform na. Yung tinatawag natin na convergence. Magko-converge na po yan. Magko-converge na ang tinatawag natin na communication, no? Public or mass communication. And as a matter of fact, sa ngayon, no? Dahil napaka-powerful na mga influences ng social media, hindi lang ito sa Pilipinas, even other government, foreign government, no, hindi nila pwedeng baliwalain ang opinion, ang public opinion na lumalabas sa social media, no. So dito na, ito na, Andy, Lakay, ito, you are all part of the Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas, at ito yung adhikain po natin na talagang tayo, we would like to go into this advocacy and ultimately have the ultimate fiscalizer, the private sector helping government sector fiscalize things for the government, and that would be through social media. Doc Mike, Lakay, Okay. meron na palang rekomendasyon sa magiging titulo ng programa natin para sa mga senior. Ang tawag, Senior Ritos. Okay ba sa yun? Doc Mike, okay. Mauna na ako. Salamat po, Secretary. Thank you very much. Thank for the you. opportunity. We'll see you again. Good Thank morning. you. Good morning. Good morning po. Good morning. Maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong umagang ito, si Secretary Walter Gasmin, dati pong kalihim ng Department of National Defense, dating commander ng Presidential Security Group. Ngayon ay senior, pero sabi nga ni Doc Mike, retired but not tired. The only missing here is you. Be a mobile journalist. Join the KSMBPI and enjoy the following. 1. Short course on community broadcasting or mobile journalism. 2. Become a legit reporter on conventional media like TV, radio and newspaper. 3. Learn how to be a social media reporter or broadcaster. 4. Be a certified mobile journalist at the end of the course, certified by KSMBPI. 5. Become a bona fide member of KSMBPI with ID card and insurance coverage of maximum 122,000 pesos. 6. Provision to a higher NC2 TESDA accredited mobile journalism course with TESDA certificate. 7. Be a recognized KSMBPI reporter in all government media beat including police precincts nationwide. What are you waiting for? Join and be a social media broadcaster. Please like, subscribe, and follow us on our website, Facebook page, and YouTube channel.
Sana po nasiyahan kayo at kahit pa paano yung nalibang sa ating panayam kay Secretary Volter Gesmain, naglingkod bilang Defense Secretary sa pamumuno ni Pangulong Noynoy Aquino. Naging PSG Commander din sa panahon ng dating Pangulong Cory Aquino. Mahabang relationship sa pamilya Aquino at malapit na pakikipag-ugnayan at pakikipagkaibigan kay dating Pangulong Noynoy. Salamat po sa inyong panonood sa ating episode ngayong araw na ito. Sana ho nakapulot kayo ng magandang aral at inspirasyon para mapaganda lalo ang takbo ng ating buhay. At lalo na, ang paalala po namin sa inyo, hindi pa tapos ang COVID, mag-ingat po tayo. Ingatan po natin ang mga miyembro ng ating pamilya. Sumunod po tayo sa health protocols. Face mask importante pag kayo makikipagsalamuha sa maraming tao o sasakay sa public transportation. Face shield, magsuot po kayo. Lahat po ito'y kailangan para tayong makaalpas sa kasalukuyan nating problema. Sa ngalan po ng Philippine Medical Association, ng Clean Air Philippines Movement, ng TESDA, ng LEADCAP at iba pa nating partners, maraming salamat po. Ito po si Andy Vital. Naway patnubayan po kayo ng puong may kapal. Dito sa lingkod bayanihan, ang aming ngiti ay ang inyong ngiti. Bawat hirap may tagumpay, pangako ko panalo to. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Malaya ang ating bansa, sa hirap ay may pag-asa. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Buksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay. Kabayan ko, pangako to. Aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Buksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay. Kabayan ko, pangako to. Aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Lingkod bayanihan, frontliners